Yun po ito, importante dito ay walang masayang na bakuna dahil yung mga A1, A2, A3 kung ayaw pa nilang magpabakuna ay balikan na lang sila. Target na mabakunahan ang mayorya ng mga nakatira sa 9 na high-risk areas sa bansa, kabilang ang National Capital Region at mga lalawigan ng Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Pampanga at Batangas at ang Metro Cebu at Metro Davao areas. Mahalaga niyang protektado na rin ang mga economic frontliners na napabilang sa A4 priority list upang balanse ang pagprotekta sa kalusugan at pagbangon ng ekonomiya. Kailangan na rin anyang masimulan ang pagbabakuna sa mga nasa A5 priority list na kabilang sa mga pinakamahihirap na sektor. Sa ganitong paraanan niya ay mas mabilis na makakamit ang herd immunity bago matapos ang taon. Kailangan lang ding madagdagan ang vaccination centers lalo na sa 9 na high-risk areas para tuloy-tuloy ang pagbabakuna. Mahalaga din na niyang matiyak ng pamahalaan na tuloy-tuloy ang pagbili at pagdating ng mga bakuna. Gusto natin maging normal na po ang ating Pasko. Mag-cooperate po tayo. Ulitin ko, huwag kayong matakot sa bakuna. Magtiwala ho kayo sa bakuna. Ang bakuna po ang solusyon o susi natin upang unti-unti na tayo makabalik sa normal nating pamumuhay. Kaugnay naman ng naging sunog na tumupok sa isang bahagi ng Philippine General Hospital ay handa umanong suportahan ni Senator Bongo ang pagsusulong ng kinakailangang pondo para sa rehabilitation at pagbili ng mga kagamitang nasira ng sunog. Ang detalye sa report na ito. Pinamamadali na ni Senate Committee on Health Chairperson Christopher Bongo sa Philippine General Hospital ang pagtukoy ng mga equipment na kailangang bilhin kasunod ng insidente ng sunog noong weekend. Kung ano man po may tulong ko ay tutulong kami ni Pangulong Duterte, lalong-lalo na po yung mga nasirang mga kagamitan, yung mga equipments nila. At kung hindi ko ito kayang pondohan pa through health facilities enhancement, ay pwede nating ilapit po kay Pangulong Duterte at mabili kagad itong mga nasunog o ng mga nasira po na medical equipment, lalong-lalo na po yung sa emergency room. Pagtitiyak ni Senador Go kung kailangan pa ng karagdagang pondo para sa mabilis na rehabilitasyon ng bahagi ng ospital na apektado ng sunog ay isusulong niya ito sa Senado. Handa po kaming tumugon kaagad sa karagdagang budget kung kakailanganin kaagad for next year, lalo-lalo na po sa infrastructure na nasira at para po makapagpatayo kaagad. So ngayon naman po, sa ngayong taon na ito, kung ano po yung kailangan i-address kaagad, yung mga equipment na kailangan po ng hospital, ay handa po tayong tumulong. Agad ring tumugon ng Senador sa ilang pangangailangan ng mga apektadong pasyente at medical staff ng PGH. Sunod-sunod rin ang pamamahagi ng tulong ng tanggapan ni Senador Bongo sa mga nasunugan ng bahay sa Metro Manila. Alinsunod sa health protocols na migay ng tulong pinansyal, pagkain, grocery packs, mga bitamina, face mask at face shield. Ilan sa kanila ay nakatanggap ng bagong sapatos, bisikleta at computer tablet para sa kanilang mga anak. Kabilang sa mga naayudahan ang 2 pamilya sa Barangay 227, 60 pamilya sa Barangay 26, 87 pamilya sa Barangay 25 Zone 2 District 1 at ilang pamilya sa Barangay 154 Zone 14 sa District 2, lahat sa Tondo, Maynila. It's not the amount na nare-receive namin. It's not the dami po ng mga natatanggap namin. Pero yung simpleng pag-alala niyo po sa bawat isa sa amin. 60 pamilya naman ang tumanggap ng tulong sa Barangay Talon 5 at isang pamilya sa Barangay Pamplona 1 sa Las Piñas City. Hindi niyo po nakakalimutan yung mga taong mahihirap, mga higit na nangangailangan. Sana po, hindi kayo magsawang tumulong at tuloy-tuloy serbisyo lang po. Maraming salamat po. Pinuntahan na rin ang mga nasunugan sa Barangay Tuktukan, Taguig City at sa Barangay NBBS Dagat-Dagatan sa Navotas City. Tig-2 pamilya din ang nahatira ng tulong sa Barangay Plainview, Mandaluyong City at sa Barangay 168, Caloocan City. Payo ni Senador Bongo sa mga nasunugan na may sakit na magtungo sa pinakamalapit na malasakit center sa kanilang lugar para maka-avail ng medical assistance at tiniyak na kasama silang mababakunahan kontra COVID-19. Inuuna muna yung mga frontliners, mga senior citizens,
yung mga persons with comorbidities, unti-unti na po yan at sana po tuluyan na tayong makabalik sa ating normal na pamumuhay. Samantala, patuloy na dumarami po ang mga kaso ng COVID-19 sa iba't ibang bansa. Isa na rito ang kapwa Southeast Asian country na Singapore na nagsagawa ngayon ng malaking adjustment upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19 sa kanilang bansa. Kumustahin po natin ang lagay doon ng ating mga kababayan. Kasama po natin si Philippine Ambassador to Singapore, Joseph Yap. Good morning po, Ambassador. Okay, babalikan po natin si Ambassador Yap. Samantala, as of 4 p.m. kahapon, umabot na po sa 1,149,925 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa, kung saan 5,979 ang mga nadagdag kahapon. 54,235 sa mga ito ang aktibo pa sa kasalukuyan. Nakapagtala naman ang karagdagang 6,602 new recoveries ang Department of Health, kung kaya ito ay umabot na sa kabuang bilang na 1,076,428. 72 naman po ang mga bilang ng mga nadagdag na nasawi kahapon dahil sa COVID-19. May 19 na meron naman pong 19,262 total deaths na sa kasalukuyan. Muli pong aming paalala na magmask, hugas, iwas at kung wala naman pong esensyal na lakad ay huwag na po tayong lumabas ng ating mga tahanan. At makibahagi rin po tayo sa pagsugpo sa pandemya sa pamamagitan ng pagpapabakuna laban sa COVID-19. Balikan po natin si Ambassador Joseph Yap. Magandang umaga po, Ambassador. Magandang umaga po, Yusek Rocky. Opo, Ambassador, totoo po ba na balak magsara ng mga eskwelahan dyan at hindi na rin daw po allowed ang dine-in dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19? Kumusta naman po ang ilan nating kababayan sa Singapore? Meron po bang kaso ng COVID-19 dyan? Yes po. Actually, as of May 16, ang total number of cases dito sa Singapore are 61,585. Of these, 61,104 ang fully recovered na. 450 na lang ang nasa hospital or isolation wards. And 31 ang namatay so far. So, ang concern lang is yung mga number of local community cases ay tumataas. So, the last one reported about 2 days ago, 38 local community cases po yung report out of a total number of 49 cases during that day. So, this is the highest number of local transmission since April 17 last year. So this is really for them a spike. Although, and then more worrisome pa rin on top of that is because meron pang mga unlinked cases. In Singapore kasi, they're actually quite good at tracing, no? Contact tracing. Despite their system of contact tracing, there are numerous cases pa rin ngayon na hindi nila malaman kung saan galing yung infection. So that is of concern to them. But in general, relatively speaking, medyo konti pa naman ang cases dito sa Singapore, except that relative to what they have been experiencing in the last few months and last year, medyo mataas, relatively speaking. So yun ang concern. So as a result, nag-roll out sila ng additional restrictions, and one of them na is, as you mentioned, online learning na po uli yung mga schools. Yung eskwelahan kasi, actually for the longest time, halos 1 year na, open po yung schools nila, and very few, halos wala yung infection in the schools. So open yung schools nila. Pero with this new upsurge, they have now returning to yung online learning. Kasi may ilan clusters na ngayon lumalabas na some of the students are getting infected na rin. So that's why they're returning to online learning. And then number 2,
Even trabaho po is now going back to default is work from home. For a while, they were requiring 75% of people to go back to work na in the office, pero ngayon, back to work from home ulit. And then, of course, wala na rin dine-in sa restaurants. Yung mga restaurants dito have actually been open sana for many months already, pero sa ngayon, bawal uli mag-dine-in. Puro take-out na lang, tsaka delivery. Opo. Ambassador, mga ilang araw, linggo po tatagal itong mas pinahigpit na health protocols po ng Singapore? At this time po, ang announcement nila is it started Sunday, May 16, and will last until June 13. So almost 1 month po ang additional restrictions. Opo. Ambassador, may report na po ba na may nakapasok na rin diyang yung pong sinasabi nating mga variant ng COVID-19? At ano-ano po ito kung meron ba po? Yes po. There was actually a report issued by the government on May 10 where they reported na 6 COVID-19 variants from different countries are already here in Singapore. So may P1, Brazilian, B1351, South African, B117, UK, and then there are B1525 UK second variant, and then B16171 at B16172 na tinatawag nila Indian strains. So based on that, they are concerned dahil ang based on the experience ngayon, parang lumalabas more infectious yung mga strains na ito, especially the Indian variant. So, for example, I was mentioning kanina, may lumalabas na mga tinatawag nila dito clusters, which means maraming kasong related to one another. So, may dalawang malaking clusters dito. Yung isa, yung Tan Tock Seng Hospital. This is actually the first time na nakaroon ng malaking cluster in a hospital in Singapore. They've been very efficient, halos walang infection sa mga hospitals. So halos walang mga nurses or doctors nga na-infect during the last year. Pero this time, may na-infect na isang nurse and then maraming patients were infected also. So 44 cases po yun sa Tan Tock Seng Hospital. Mga patients at yung mga relatives nila na bumibisita sa kanila. And then sa Changi Airport, nakaroon din ng ongoing malaking cluster din. May mga more than 60 cases na kaso related to, nag-umpisa lang yan from one cleaner in the airport na then kumalat through all the different contacts niya. So because of that, concerned sila, so they are now taking all these additional precautions. Dahil nga ang feeling itong mga variants na ito are definitely more infectious, and it also seems to be affecting mga children, mga bata na last year halos konting-konti lang yung mga cases ng mga children last year. Opo. Ambassador, panghuli na lamang po, meron po bang naitala, sanabi nga po ninyo na tumataas po yung kaso sa Singapore, pero may Pilipino po ba na nagka-COVID? Kung meron man po, ano po ang tulong na ipinaaabot natin sa kanila? Okay po. Meron tayong mga Filipinos who have been affected by COVID. Sa ngayon, as of May 16, 2021, we have a total of 578 Filipinos who have been confirmed with COVID since the start of the pandemic dito sa Singapore. Out of itong 578 na ito, 543 po have fully recovered and have been discharged. 35 na lang po ang nasa hospitals or isolation wards. And we are happy to report naman po nga walang fatality
sa mga kaso natin of our Filipino kababayans dito. So ang ginagawa naman dito naman sa Singapore, the government actually takes care of all the COVID cases. Pag you test positive, the government will bring you to the hospital or to an isolation ward. And they will, kung long-term pass holder ka, meaning may permit ka to stay in Singapore, the government actually takes care of all the expenses for yung treatment in the hospital. So in terms of yung mga expenses, wala naman tayong worry for our kababayans for that. The government of Singapore takes care of that. Now, the embassy naman, ang tulong natin po is we have an arrangement with the Ministry of Health dito na for every Filipino who is tested positive and they bring to the hospital, binibigay po yung contact numbers natin sa embassy and so that they can reach out to us kung may kailangan sila or may concern sila. So meron na rin nag-reach out sa atin when they were hospitalized, so we have been able to assist them naman. Of course, they are isolated, so hindi tayo makakabisita sa kanila. We are not able to go see them, but we are able to assist them kung may kailangan sila in terms of their urgent needs or to contact their next of kin or things like that. So we are able to assist them. Okay. And then of course, what we do naman also is we issue daily advisories sa mga kababayans natin dito, which we post in our Facebook tsaka our website to update them kung ano yung status ng mga COVID situation dito sa Singapore, and then to reiterate yung mga issuances ng government kung ano yung mga bagong patakaran in terms of hygiene and in terms of yung mga restrictions ng gobyerno. And then of course we also have our emergency contact numbers na they can call us or email us kung may kailangan sila. Okay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin ngayong umaga. Philippine Ambassador to Singapore, Joseph Yap. Mabuhay po kayo, Ambassador. Maraming salamat din for inviting me. Thank you. Samantala, kasabay ng pagpapalawig ng National Vaccination Program ng pamahalaan at ang pagdating ng mas marami pang bakuna sa bansa, dinagsa naman ang ilang vaccination centers dito sa Metro Manila, partikular sa Parañaque City. Alamin natin kung ano nga ba ang prosesong sinusunod ng mga LGU sa pagbabakuna. Kaugnay niya, makakausap po natin ang Regional Director ng DOH-NCR, Dr. Gloria Balboa. Maganda umaga po, Director. Magandang umaga din sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa. Opo, Director, ano po yung nangyari dito sa isang mall sa vaccination site kahapon at grabe po daw yung naging pagdagsa ng tao para magpabakuna? Okay. Yun nga po, no? Ang nangyari kasi dyan, kailangan po muna kasi magparehistro online yung mga babakunahan. Tapos pag nakarehistro na, tinetext po sila dun sa schedule nila. So ang nangyari ho dyan, pati yung mga hindi naka-schedule, nagdagsaan. Kasi meron po tayong limit per vaccination set kung ilan lang yung kanyang mababakunahan for that day. Kaya nga meron talagang number na tinetext lang nila na pupunta. Ang nangyari daw nung nag-imbestiga, parang meron daw nagsabi na merong libre nga na Pfizer vaccination dyan, hindi naman sinabi na by schedule. Ayun. So yung mga nakarehistro na, akala nila pwede na, nagdagsaan po. So yun po yung nangyari. Kaya sana po hindi na maulit yon and kailangan ma-improve yung ating communication sa publiko na talagang hintayin po yung kanilang schedule for vaccination. Opo, pero Director, may mga dapat bang baguhin sa proseso na kasalukuyang ipinatutupad para hindi na po ito maulit muli sa mga susunod na araw? Kasi parang sa tingin ninyo, mukhang marami na po talagang gusto na magpabakuna. So hindi po ba natin nakikita kung may dapat baguhin para ito pong mga nag-iintay ay talagang mabigyan na rin po ng pagkakataon?
Okay, ang pinaka-importante talaga dyan is maipaalam sa publiko yung proseso. Okay, kasi kung napansin nyo, yung noon nga po medyo mabagal yung turnout ng mga babakunahan. Ngayon parang biglang naging interesado na sila, no? And then kasi nga medyo gusto itong Pfizer na to. So ayun, but still kailangan may proseso eh. Kasi itong Pfizer po na to, mas delikado po siya kumpara doon sa mga ibang bakuna. So talagang merong oras ng pagtuto kasi may temperature, ito sensitive sa temperature. So meron lang pwedeng ilabas for that day. Kaya mas stricto po tayo doon sa number. So kailangan siguro talaga yung pag-text doon sa mga naka-schedule, meron din kasi mga hindi sumasagot. Okay, so pag hindi sumagot, nagte-text po sila ng parang additional na just in case nga hindi dumating. So baka mas napadami yung parang tinext ng additional, pwede rin nangyari yon. So we really would request ang ating mga kababayan na ay be alerto sa kanilang cellphones kasi lalo nagrehistro na sila at kapag nag-text na sa kanila, mag-confirm na darating on that day at kailangan maaga kasi minsan dun sa last hour na dumarating Okay, so yun, nasisira yung schedule. Opo. So information dissemination, that is why ito nga magandang paraan ito na andito ako sa programa nyo ngayon para ipaalam sa publiko na meron nga ho talagang prosesong dapat sundin. Opo, Director, kasi pwede po ba natin masabi na talagang tingin ninyo may mga gusto o preferred na bakuna itong ating mga kababayan o nakikita nyo ba na magandang senyales ito na talaga pong tinatanggap na ng ating mga kababayan? Yung sinabi natin tumaas na yung vaccine confidence sa bansa? Yes, kami naman natutuwa kasi nga eto nakikita natin na tumaas na nga yung vaccine confidence ng ating mga kababayan kasi talagang dagsaan sila. Pero sana hindi siya ma-relate dun lang sa kung anong klaseng bakuna, no? Like kagaya ngayon yung Pfizer. Kasi lahat naman po ng ating bakuna, 4 na klase na po yan ang available po sa atin. Yung Sinovac, AstraZeneca, and then yung Gamaleya, paparating pa yung susunod nun, saka itong Pfizer. Kung ano po yung available na nandyan po, sabi nga nila, that is the best vaccine that you can have. So, dumaan ho lahat dyan sa FDA. So, kung ano na, wag na ho tayong mamili. Importante, meron pong maibakuna sa atin. Opo, ma'am, ulitin lang natin sa ating mga kababayan nakikinig. So, hindi po talaga pwede yung walk-in. Okay. Pag nag-walk-in kasi mas magulo, okay? Kasi madalas sa mga previous experiences, mas madami yung walk-in doon sa naka-schedule. So, it would be better talaga na sundan yung schedule. May mga LGUs na talagang hindi tumatanggap ng walk-ins. At yun ang nakita natin na mas maayos. But kailangan talaga alam ng mga constituents nila na ganun yung proseso. Kasi yung mga iba naman, tumatanggap ng walk-ins pero they should understand na kapag walk-in lang sila, syempre nandun sila sa huli ng pila at saka maghihintay muna sila dahil ang priority babakunan yung naka-schedule. Dahil nga syempre magrereklamo naman sila naka-schedule tapos inuuna yung hindi naka-schedule, mas lalong magiging magulo yun. Ayun, minsan tinatanong, or are you willing to wait? So they really have to wait. Minsan kasi yun nga, yung mga hindi pa naka-schedule, sila pa yung mas nagdi-demand na mabigyan na kaagad, hindi naman po pwede yun. Unfair naman po yung talagang naka-schedule for that day. Opo. Ma'am, panghuli na lamang po, ilan porsyento na po yung populasyon sa NCR na nabakunahan ng first and second dose? Okay, yung first dose, syempre yun ang mas madami pa, no? Sa ngayon, mga 5%, more or less, gano'n, no? Pero syempre, hindi kasi patapos yung buo pag hindi natapos yung second dose. So, syempre, may interval. So, hihintayin po natin yung second dose bago natin masasabi na talagang andun yung effectivity nung bakuna, makikita natin. And that's after 2 weeks pa, more or less, after the second dose. So, kailangan both yung doses na yun maibigay. So, ito naman ang maganda kasi dumadami na yung ating mga bakuna,
parating na. So maghintay-hintay lang dahil especially kung yun nga yung A1, A2, A3, priority po talaga yan. Kung kasama naman kayo dyan sa mga categories na yan, wag po kayo mag-alala kasi talaga pong mababakunahan ho kayo. Okay, so sumunod lang ho tayo dun sa proseso para magkaroon ho tayo ng orderly and seamless vaccination. We're assuring you na pag kayo nakasama dun sa priority list naman, mabibigyan. Yung ating mga elderly at senior citizen at saka yung mga siyempre kailangan ng alalay, talagang pagbibigyan ho natin sila, meron silang fast lane, they're encouraging all LGUs to put fast lane para hindi naman ho sila pipila ng mahaba po or matagal dahil siyempre they need assistance. So pagbigyan na lang po natin sila. So yun lamang po, pakiusap po namin, sumunod na lang po tayo doon sa proseso. Okay, Maraming salamat po. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong panahon. DOH NCR Director Gloria Balboa. Mabuhay po kayo. Stay safe, ma'am. Maraming salamat din. Samantala, marami na rin sa mga economic frontliners na nag-aabang na rin ang mabakunahan. Pero sa ngayon po, tanging mga nasa A1 hanggang A3 sectors pa lamang ang pinapayagan ng pamahalaan. Kailan nga kaya sila maisasalang sa bakuna kontra COVID-19 at sino-sino nga ba ulit ang mga kabilang sa A4 priority sector? Let's check the facts. Ngayong umaga kasama po ang National Economic and Development Authority. Kasama po natin sa programa ngayon ang NEDA Undersecretary Rose Edelion. Good morning po, Yusek Rose. Yes, good morning, Yusek Rocky. Opo. Yusek, pwede po bang pakiklaro ulit kung sino-sino ang mga kasama sa A4 priority group? Yeah, meron tayong dalawang criteria, no? Yung isa dito is yung sinasabi namin na public facing, yung meron silang high levels of interaction with or exposure to the public, tapos dahil sa trabaho nila, they cannot dutifully practice yung minimum public health standards. Yung second naman, ito yung mga sectors na kailangan natin for security, consumer and worker safety, those working in priority government projects, at lalong-lalo na those working para dito sa ating PDITR. So yun yung dalawang characteristics ng nasa A4 natin. Opo, Yusek, nakapagsimula na rin po ba ng papapabakuna sa A4 population? Kung oo, ilan na po kaya ang nabakunahan? At kung hindi pa po, kailan po expected natin magsimula yung mabakunahan na sila? Actually, nagkaroon po ng parang ceremonial kick-off noong May 1, and that's 5,000, no? 5,000 na bakunahan noon. Pero across the country, meron na tayong mga 9,142 na nabakunahan ng A4. But we expect na, kasi parang ang mangyayari ngayon dahil nga we're expecting na yung dagsa ng ng bakuna anytime siguro over the next couple of weeks, i-open na rin sa A4. So siguro baka baka umpisa ng June mag-start na tong A4 na priority. Opo, Yusek, kung ako po ay isang frontline personnel in essential sector, so ano po ang kailangan kong gawin para pumapasama sa listahan ng mabakunahan na at magparehistro o magpaparehistro ba sa LGU o sa kumpanya? Ano po ang dapat gawin? Ano po may papayo nyo? Yeah, actually i-post namin yung details ng listahan kasi meron tayong 17 na subgroups under A4. Pero lahat ng mga frontliners coming from different sectors, sa transport groups, sa food retail, sa banking sector din, pero frontliners lang, no? Tapos pati yung sa government, media kasama. So meron itong mga may 17 subgroups tayo, may listahan tayo. Pero ang namin dito, ang instruction pa rin is magpapalista ka sa LGU mo. So kung saan yung actually LGU, kung saan ka nagtatrabaho. So ang isang maganda rin dito is kung pwedeng makipag-coordinate na yung iyong company sa LGU
Kasi para mas mabilis ba yung proseso. You also need to present yung tinatawag naming certificate of A4 eligibility. Kasi 'di ba sa A1 nag-require tayo na okay lang magpakita ka ng PRC ID mo para masabi nga na healthcare worker ka. Sa A2 nag-require tayo ng OSCA para makita na senior citizen ka. Sa A3 magpapakita ka ng medical certificate para masabi na with morbidity ikaw. Etong sa A4, nagre-require kami ng certificate. Napakasimple lang, na isang basta nakalagay yung letterhead, sinasabi lang doon na frontliner ka nga, na ito yung ito yung subgroup classification mo. Tapos kung sino yung head ng HR or head ng agency, basta kung sino yung signing authority, siya yung magpipirma doon. So yun lang ang kailangan mong ipakita. Of course, kung ang mangyayari nito is magkakaroon ng special arrangement yung company with the LGU, di mas mapapadali natin yung proseso. Opo, Yusek, dahil malapit na rin ang A4, ano po ang mensahe ninyo para sa ating mga frontline personnel in essential sectors na nagdadalawang isip pa rin pong magpabakuna? Mas mataas talaga yung benefits, no? Kesa sa sinasabi nilang risk, yung mga nababalitaan nating risk sa ibang bansa, it's actually parang 1 in a million na probabilities in terms of probabilities. Pero yung benefits naman talagang far outweigh the cost. Marami na pong nabakunahan, no, ng mga A1, A2, A. Makikita naman po natin na maayos ang kalagayan nila. So isa rin po yun sa yung patunay na makakabuti po sa atin to, sa ating sarili, pati na rin po sa ating mga mahal sa buhay, pati na rin po sa ating bansa. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong panahon at syempre sa inyong impormasyon. Undersecretary Rose Edilion mula po sa NEDA. Mabuhay po kayo, Yusek. Maraming salamat. Keep safe. Samantala, alamin naman po natin ang pinakahuling balitang nakalap ng Philippine Broadcasting Service sa iba't ibang lalawigan sa bansa ay hatid yan ni Ria Arevalo ng PBS Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Yusek Rocky. Para sa ating mga balita, nabakunahang medical frontliners, senior citizens at ilang mga kabilang sa priority groups umabot na sa mahigit 27,000 sa lalawigan ng Quezon. Mula Lucena, narito ang report ni Tom Alvarez. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Umabot na sa mahigit 27,000 medical frontliners, senior citizens at mga kabilang sa priority groups na nabakunahan na ng laban sa COVID-19 sa lalawigan ng Quezon. Ayon sa opisyal na pahayag ng Integrated Provincial Health Office, 24,633 na ang nabakunahan ng unang dose at 2,960 individual naman ang nabakunahan ng second dose ng vaccine. Nagpapatuloy pa rin ang vaccination program para sa mga kabilang sa A2 at A3 priority groups na nagparehistro para maturukan ng COVID-19 vaccine. Samantala, ayon sa pahayag ni Quezon Provincial Health Officer Dr. Grace Santiago, wala pang naitatalang COVID-19 variant sa mga bayan ng Quezon, Calawag at lungsod ng Lucena, taliwas sa mga naunang napabalita. Patuloy pa rin ang pagpapaalala ng IPHO sa mamamayan na panatilihin ang pagsunod sa health and safety protocols para makaiwas sa banta dulot ng COVID-19. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas. Samantala, pagbabakuna kontra COVID-19 sa Butuan City muling ipinagpatuloy simula kahapon hanggang May 21 matapos matanggap ang karagdagang 300 vials ng AstraZeneca. Mula Butuan, narito ang detalye kay Jocelyn Morano. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Pagbabakuna kontra COVID-19 sa Butuan City muling ipinagpatuloy simula kahapon hanggang May 21 matapos matanggap ang karagdagang 300 vials ng AstraZeneca. Inaasahang 3,000 senior citizens mula sa 86 barangays ang matuturukan para sa kanilang unang dose ng bakuna kontra COVID-19. Ayon kay LGU Butuan spokesperson Michiko De Jesus, limitado ang supply kaya't kontrol
kontrolado na muna ng City Health Office ang bilang ng mga makakatanggap ng bakuna bawat barangay. Humingi rin ng pag-unawa si De Jesus lalo na sa mga barangay na tig-10 o di kaya 20 lang munang katao ang nailista kumpara sa ibang barangay na aabot sa 60 samantalang mayroon ding hanggang 70 individual. Anya sisikapin ng pamahalaang lokal na lahat ng mahigit 24,000 senior citizens sa Butuan ay mababakunahan. Gikan sa Dakbayan sa Butuan, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas. At yan po mga balitang nakalap ng Philippine Broadcasting Service mula rito sa Radyo Pilipinas. Ako po si Ria Arevalo. Balik po tayo kay Yusek Rocky. Maraming salamat sa iyo, Ria Arevalo, mula sa PBS Radyo Pilipinas. Samantala, makibalita naman tayo sa kasalukuyang sitwasyon sa ating mga karagatan. Makakausap po natin ang bagong commander ng Philippine Fleet, Rear Admiral Alberto Carlos ng Philippine Navy. Good morning po. Good morning po, Yusek Rocky, mula dito sa headquarters ng Philippine Fleet sa Sangley Point, Cavite. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo. Admiral, kumusta po yung ginagawang pagbabantay ng Philippine Fleet sa mga karagatang nakapalibot sa bansa, partikular po yung ating mga maritime vessels? Tuloy-tuloy po yun. Ang huli naming direktiba mula sa ating headquarters ay palakasin, lalo pang palakasin ang ating mga puwersa sa karagatan natin dito sa Palawan area, sa Westcom AOR. And nag-deploy po tayo ng makaragdagang mga sasakyang pandagat at ating mga fleet assets po ay dinala natin doon. Apo, pero sir, itong pag sinabi nating Philippine Fleet, syempre under to ng Philippine Navy, ano po yung main contribution ng Philippine Fleet sa ating hukbong pandagat? Ang Philippine Fleet po under the force provider, force employer concept, kami po ang nagpo-provide ng mga warships and aircraft and well-trained crew para sa ating mga naval operating forces so that they can address the threats they're at and also protect our maritime interests. Yung ating po mga force employers ay ito po yung ating mga unified commanders and naval forces commanders na nasa iba't ibang lugar po ng ating bansa. Apo, kaugnay niyan, sir, may tanong po si Jason Rubico ng SMN9 News. Ano daw po ang status ng AFP modernization sa Philippine Navy? At ano daw po yung latest acquisition ng Philippine Navy sa ilalim ng AFP modernization Horizon 2? Kasabay na rin po kung gaano daw po kahalaga ang makabagong kagamitan sa daily operation ng Philippine Navy. Under the modernization po, nagpapasalamat kami sa national leadership for the continued support sa modernization program ng AFP, hindi lang ng Philippine Navy but sa buong AFP. For the Philippine Navy, Philippine Fleet, ang ating pinakabagong dumating ay yung ating 2 bagong frigates na ating kinomisyon kamakailan lamang. Marami pa po ang nasa pipeline na sinuportahan po ng ating national government, yung ating hindi na po ako magbibigay ng masyadong specific sa ating capability upgrade program kasi yung ating strength and weaknesses ayaw po natin ilabas ng para yung ating mga kaibigan naman they can second guess our capabilities. Yusek Rocky. Pahabol po na tanong ni Jason Rubico ng SMN News, ano daw po ang aasahan ng Philippine Fleet na mga developments and plans sa ilalim ng inyong liderato? Well, ang aming pong ang Philippine Fleet, ang aming number 1 po, ang aming short-term goal ay yung to deploy more ships. Yan ang aming short-term objective. Napakarami pong demand for the deployment of naval assets all around the country. And kaya nga po pinapabilis po namin ang aming turnaround time. Hindi naman po kailangan posible na laging 100% nandun yung mga barko namin. Kailangan po natin silang ibalik sa ating yarda upang i-repair at i-maintain at palakasin lalo. So ang aming pong objective ngayon is paikliin ang turnaround time so we can provide Sir? Okay, babalikan po natin si Sir. Mukhang nagkaroon po tayo ng problema sa ating linya ng komunikasyon. Kung nandiyan, nakabalik na ba si Rear Admiral? Okay.
Susubukan po nating balikan si Rear Admiral. Samantala, magbabalik po ang public briefing hashtag Laging Handa PH. Kaya natin to. Kaya natin to. Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporta po ako kahit konti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. Alamin ang mga dapat gawin kung ikaw ay makaranas ng side effects bunga ng COVID-19 vaccine. Kung makaranas ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, ipagbigay alam ito sa inyong LGU o tumawag sa vaccination site hotline para malunasan. Kung hindi naman malala ang sintomas, ay huwag magpanik dahil normal ito at mawawala rin sa loob ng 1 hanggang 3 araw. Upang maibsan ang sakit ng brasong tinurukan ng bakuna, ay maaaring mag-apply ng cold compress o banayad itong igalaw. Kung lagnatin, uminom ng maraming tubig, magpahinga. Kumain ng wasto at uminom ng paracetamol ayon sa abiso ng inyong healthcare worker. Kung lumala at hindi mawala ang mga sintomas sa loob ng 3 araw, agad na kumonsulta sa doktor o magtungo sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. Tandaan na kahit nabakunahan, palagi ang pagsunod ang kailangan para tuloy-tuloy ang kaligtasan. Kaya natin to. Kaya natin to. Balikan po natin si Rear Admiral Carlos. Rear Admiral, sir? Yes, Rocky, pasensya na mukhang may problema yata ang internet signal dito sa lugar ko. Opo, paumanhin din po. Sir, tungkol daw po sa mga pagbabago na asahan ng Philippine Fleet sa inyong liderato? Yun po, ang aming po, dalawa po ang aming lines of efforts ngayon dito sa Philippine Fleet. Ang una po ay objective po namin is to deploy more ships in the area kasi napakalaki po ng demand for naval assets yung ating mga force employers. So, iniiklian po namin, we're always improving our ship repair program para mapaikli po ang turnaround time. Yung mga pagbumalik ang barko dito sa amin for repair and maintenance, hopefully we can have a more responsive ship repair program and mapaikli namin yung time na they will stay with us for repair and maibalik namin kaagad sa operating area. Kaakibat po noon, in the long term naman po, is we're working on our capability upgrades. What never ending naman po yung capability upgrades ng Philippine Fleet at Philippine Navy. We just decommissioned several of our capital ships na medyo legacy ships na. We're not getting our money's worth anymore. Lagi nang nasisira. So we decommissioned them. We decided to decommission them. And yung pong mga replacements are already in the pipeline. So pag dumating po yun, coupled with our very responsive ship repair program, ang aming pong mga force employers, ang aming pong stakeholders in the area will be very, very happy to see more ships in their respective area and protecting our maritime interest po in their respective AOR po. Opo. Sir, ano naman daw po yung kasalukuyang ginagawa ng Philippine Fleet bukod sa pagpapatrolya sa ating mga karagatan? Of course, aside from our core function to patrol our seas, nandiyan din po ang aming tulong sa COVID, sa pandemic fight. We are deploying our forces, whole of government approach sa mga swabbers, sa mga frontliners. Marami pong frontliners na taga-Philippine Fleet, taga-Philippine Navy. Aside from that po, we're also ready to assist sa mga
disaster, kung magkaroon po ng disasters, may mga assets po kami that we can use for disaster response. And ngayon po, itong latest natin is we're very active in the community pantry. Aside from our core function of going naval operation, we responded to the call for assistance and more participation ng AFP dito sa community pantry. As of today, I'm happy to report that we have already helped about more or less 3,000 families in our area. And we're doing this, gusto ko lang pong i-mention, in partnership po with the Tanging Yaman Foundation of the Ateneo Manila. Nag-partner po kami so that we can have a sustained community pantry program dito po sa Philippine Fleet. Opo, kami po ay nagpapasalamat sa inyong panahon, Philippine Fleet Commander Admiral Alberto Carlos. Mabuhay po kayo, sir, at ang buong hukbong dagat ng Pilipinas. Stay safe po. Stay safe po. Maraming salamat. Samantala, dumating na ang nasa higit 50,000 doses ng CoronaVac vaccine ng Sinovac sa Cebu kaninang umaga. Mula sa PTV Cebu, may report si John Arua. Pasado alas 7 kaninang umaga, lumapag sa MCIA ang eroplano. Laman ang nasa 52,800 doses ng Sinovac. Agad naman itong dinala sa cold storage facility ng DOH-7. Ayon sa DOH-7 na sa paglalaan ng bakuna, mahalaga din anya ang kahandaan pagdating sa storage capacity at vaccination sites ng lokalidad sa pagsasagawa ng vaccination. Kasi if we release the vaccines to a particular area and then ready ang iyang vaccination site niya, madaot niya ang bakuna. Hinimok din ng DOH-7 ang publiko na magpalista na para sa vaccination dahil dito tinitingnan kung ilang mga bakuna ang ilalaan ng DOH sa naturang lokalidad. We have to encourage tanan yun na butang sila sa master list, magpapakuna na sila. Kung panalitan wala pa sila sa master list, magpa-master list sila. Importante nga ang atong pagpapakunahan ang master listed individual para smooth ang transition and then maplano nato is-ayo. Sa ngayon, umabot na sa 90,277 ang mga nakatanggap ng first dose ng bakuna mula sa DOH-7 at 42,139 naman ang naturukan ng DOH-7 sa second dose, habang 7,176 naman ang mga nabakunahan sa ilalim ng Project Balik Buhay. Mula sa PTV Cebu, John Arua para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, John Arua ng PTV Cebu. Maraming salamat po sa ating mga partner agency para sa kanilang suporta sa ating programa at maging ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. At yan po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Ako pong muli si Yusek Rocky Ignacio ng PCOO. Hanggang bukas po muli dito sa Public Briefing. #LagingHandaPH. Kaya natin to. Kaya natin to. May sense of relief. So it's one step into our country stopping the COVID infection. It's better to be protected than not to be protected at all. So if you have any fears to vaccinate, it's okay to ask, it's okay to read. Maraming mga educational materials available. But ang pinaka-importante is you have yourself vaccinated to protect yourself, to protect your family, and to protect your community. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa.
at mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mas hugas iwas. Magandang tanghali Pilipinas. Usaping bakuna muna po tayo, no? Halos 3 milyon na po or 2,959,829 doses ang na-administer as of May 15, 2021, 6 p.m. ayon po sa National Task Force. Nangunguna pa rin po ang mga A1, Workers in Frontline Health Services. No? Tignan po natin ang graphics ng mga nabakunahan na from A1 to A4. Makikita nyo po na sa A1, sa first dose, meron na tayong 1,215,974. Sa ating mga seniors, meron na po tayong 589,943. Sa ating mga merong comorbidities o yung A3, 430,525. At yung frontline personnel po na nasa A4, meron pong 8,955. Now, yung mga nakumpleto na po yung second dosage, no, sa mga A1 na health workers, 414,467. Sa ating mga seniors, 82,999. Sa ating mga may comorbidities, 216,774. At sa ating A4 na mga frontliners, economic frontliners ay 192. Or sumatotal, 714,442 na po ang merong completed 2 dosage. Now, sino ba ho ang bumubuo ng A4? Well, alam niyo po ang A4 ay mga economic frontliners. Sila po yung mga commuter transportation, no? Yung public and private wet and dry market vendors, no? Yung workers in manufacturing for food, beverage, medical and pharmaceutical products. Yung ating frontline workers in food retail, mga frontline workers in financial services, yung ating frontline workers in hotels and accommodation establishment, yung frontline workers in hotels and accommodations establishments, priests, pastors, rabbis, imams, security